Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta na kayong lahat? Ako si Crisaline pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Tubong Masbate pero kasalukuyang nakatira dito sa Carmona, Cavite. Hindi na bago sa akin ang kababalaghan, Papa Dudut. Dahil sa pamilya namin ay maraming beses na kaming nakaranas nito. May engkwentro kami sa aswang at meron din sa engkanto. Papa Dudut, lumaki ako sa normal na pamilya na pinamumunuan ng misteryosong haligi ng tahanan. Tubong Masbate ang aking ama, tahimik pero mapag-obserba. Sa buong buhay ko ay hindi ko siya nakitang tumawa at ngumiti man lang. Bihira lamang niya kaming kausapin. Mahilig din siyang mag-isa. Madalas siyang tumambay sa maliit niyang kwarto sa labas ng aming bahay. Walang nakakapasok doon kahit pa si mama. Very restricted ang lugar na yon at si Tatay Miro lamang talaga ang nakakapasok doon. Pero isang beses habang wala si Tatay Miro ay naisipan kong puntahan ang kwarto niya sa labas ng bahay out of curiosity. Nagkataon namang hindi nakakandado ang pinto nung pumunta ko. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong kinilabutan. Madilim at mabigat sa pakiramdam. Wala kasi itong bintana kaya pagpasok mo ay para kang masosuffocate. Naisip ko tuloy na paano kaya nakatatagal si Tatay Miro sa loob nito. Inobserbahan ko naman ang paligid. Nakita ko lamang doon ay isang kama, isang drawer at isang electric fan na lumang-luma na pero malinis. Sa kabuuan ay malinis naman ang kwarto. Yun nga lang ay madilim at pakiramdam ko noon ay hindi ako nag-iisa sa loob. Hanggang sa na-curious ako doon sa drawer. Agad ko yung binuksan pero nagtaka ako kasi wala itong ibang laman. Maliban na lamang sa isang kahon na gawa sa kahoy na binarnisan ng kulay dark brown. Pagbukas ko noon ay lalo akong nagtaka dahil nakita ko na ang laman na lamang noon ay mga posporo. Pero Papa Dudut, hindi ito pangkaraniwang posporo. Mas malaki ito kesa sa mga posporong nabibili natin. Tansya ko ay kasing laki ito ng ballpen at ang pinakadulo niya ay kasing laki ng hinlalaki. Kukunin ko sana yon nang biglang may naramdaman akong pumasok sa kwarto. Chris, anong ginagawa mo dito? Bitawan mo yung posporo. Galit na wika ni Papa sa akin. Agad naman akong humingi ng sorry sa kanya at hindi ko naman intensyon na kunin ang mga posporo. Pero hindi naman nagalit si Tatay Miro sa akin at sa halip ay meron siyang inamin sa akin. Hindi pangkaraniwang mga posporo yan. Agimat ko yan. Pagkatapos noon ay kinuwento niya sa akin na kaya pala siya umuwi ng Masbate kada buwan ay para kumuha ng mga posporong agimat niya. Ginagawa raw ito ng kilala niyang babaylan sa lugar nila at mabisa raw itong pantaboy ng mga masasamang nilalang o elemento. Pagkatapos noon
ay merong ikinuwento sa akin si Tatay Miro na kanyang naranasan maraming taon nang nakakalipas. Noong isa pa siyang magsasaka na nakatira sa probinsya ng Masbate. Kasama pa niya noon ay ang una niyang pamilya. Second family lamang niya kasi kami. Siya nga pala ay hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong baryo kung saan siya naroroon. At siya ang tinuturing na pinuno ng mga tao doon. Noong mga panahong yon ay hindi pa uso ang mga debatong panindi at hindi kagaya nitong kasalukuyan nating panahon na marami na ang modernong panindi. Taong 1999, El Nino ng mga panahong yon. Ang mga pananim ay hindi na umaabot pa sa rurok ng pagsibol dahil kulang sa tubig. Naghirap ang mga tao sa baryo nila Tatay Miro noon. Di ilan ay naging animoy mabangis na lobo dahil sa gutom kaya nakagagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pero si Tatay Miro at 10 ng kanyang mga kasamahan ay nanatili sa iniingatang dignidad. Kilala kasi siyang gumagawa ng mga posporo. Bukod kasi sa pagsasaka, ay natutunan niya itong gawin sa pamamagitan ng mga Tsinong nakapunta sa lugar nila. Ang mga itong nagturo sa kanya para gumawa ng produksyon ng posporo. Hanggang sa natigil nga ito dahil ninais niyang protektahan ang bukirin nila sa mga masasamang loob. Ang sinasabi niya noon ay ang mga tao raw ay sadyang gahaman sa kapangyarihan. Dahil sa taglay na epekto ng tagutom ay pinag-aralan ng iilang mga tao ang itim na mahika. Ang ilan ay nagpasakop sa mga hindi nila kauring tao. Marami ang nakatirang pamilya sa baryo nila ang hinihinalang aswang. Isang gabi noon ay inabutan ng takip silim sina Tatay Miro at mga kasamahan niya sa pagbabakod ng lupain. May mga kakatuwang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Bagamat hindi sila natatakot ay nababanaag niya ang sindak sa mga kasamahan nang biglang lumitaw ang isang kabaong sa harapan nila. Nakalutang yon na animoy may sariling buhay. "Tatay Miro, may kabaong!" Sigaw ng isa niyang kasamahan habang itinuturo ito. Dali-dali nilang nilabas ang matatalim nilang mga itak upang sagupain yon, subalit pinigilan ito ni Tatay Miro dahil ang anumang bagay na matatalim ay hindi uubra. Sa babalang yon. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Tatay Miro?" Pagtatakang tanong ng isa niyang kasamahan at sinabihan daw ito ni Tatay Miro na may mamamatay sa atin. Hindi man sa hanay natin kundi sa isa sa mga kapamilya natin. Pagkawi ka raw ni Tatay Miro ng mga oras na yon ay bigla na lang nawala ang kabaong at napalitan ito ng puno ng saging na lumapat na lamang sa lupa. Mas ikinasindak ng mga kasamahan ni Tatay Miro ang babalang yon dahil maaring ang kamatayan ay hindi kailanman mapipigilan. Subalit kung may paraan ay kanilang susubukan. Lumipas ang 2 araw ay namatay ang anak ng kanyang kasamahan. Naghinagpis sila dahil wala pang kamuwang-muwang ang paslit. Nagpulong sila sa maliit na unit na itinayo ni Tatay Miro upang solusyonan ang mga babala at pangitain. Kaya nakabuo sila ng isang desisyon na magpunta sa bantog na babayla noon. Pero ayon kay Tatay Miro ay alam niyang hindi sila basta-basta makakaapak sa nasasakupang lupain ng babaylan. Isa lang namang ordinaryong tao ito na kagaya nila, ngunit marami ang nalalaman sa orasyon, sumpa at mahika. Hindi raw ito nakikipagkaibigan kahit na kanino, maliban na lamang kung maganda talagang intensyon mo sa kanya. Maagang naghanda sina Tatay Miro at 2 niya pang kasamahan. Siyempre hindi raw sila basta lamang naghanda kundi napaghandaan na rin nila ang kamatayan. Sa pagtapak pa lamang nila sa lupain ng babaylan ay may sumalubong na agad sa kanilang malaking aso na may
tanikala sa mga lieg. Mababangi sa mga ito, kaya agad na binunot ng kasamahan niya ang nag-iisa nilang pistol. Pinaputukan ng isa ngunit hindi tinamaan. Kilabot ang naramdaman ng mga oras na yon dahil malalakas sa mga asong yon. Walang panlaban sa mga yon kundi laman ng tao lamang. Ayon kay Tatay Miro ay nakagawa siya ng masakit na desisyon upang malampasan lamang ang mga aso. Tinaga niya ang isa sa mga kasamahan niya upang ipain sa mga aso. Hindi na nagulat ang isa niya pang kasamahan dahil simula pa lamang pag-alis nila ay napag-usapan nila ang pagsasakripisyo ng kanilang mga buhay. Hindi nga sila nagkamali dahil nang ihagis nila ang dugo ang katawan ng kasamahan ay kaagad na nilantakan ito ng mga gutom na aso. Dali-dali silang umiskapo sa lugar na yon hanggang sa nakarating na nga sa mismong hinihinalang bahay ng babaylan. Ang bahay na payak ay nakatindig sa malaking bato sa tabi ng malaking kahoy ng balete. Ayon kay Tatay Miro ay namangha sila sa kagandahan ng lugar. Samot-saring palamuti ang nakasabit sa mga sanga ng balete. Papa Dudut, magmula nga roon sa pintong kahoy ay bumungad sa kanila ang matandang nakasuot lamang ng formal na damit. Normal lamang ang itsura nito. Hindi mo raw malalaman na babaylan ito. Iba kasi ang naiisip nila nung mga panahong yon na ang itsura ng babaylan ay mahaba ang buhok na nakasuot ng makalumang damit. Tinitigan lang sila nito at pagkatapos ay nagsalita na halatang paos ang boses. Anong tinatayo niyo dyan? Halina kayo at pumasok na't baka maabutan pa kayo ng mga aso kong gutom. Nasa palayo pa lamang kayo ay alam ko nang maganda naman ang hangarin ninyo sa pagpunta sa akin. Isanakripisyo nyo pa ang isa ninyong kasamahan. Hindi na nga raw sila nagulat sa sinabi nito't nahulaan pa nga ang ginawa nila. Nang makapasok sila sa loob ay normal din ang kalooban ng bahay. Sinabi na nga nila ang talagang pakay nila. Naintindihan ito ng babaylan kaya mahiningi ito kay Tatay Miro ang kanyang posporong dala. Kagad itong ibinigay ni Tatay Miro pagkatapos ay naghintay sila ng ilang oras. Nang lumabas ang babaylan sa isang silid na sagrado ay muling ibinigay sa kanya ang posporo. Subalit nagliliwanag ang mga liha nito sa tagiliran. Ang sabi ng babaylan ay matinding orasyon at dasal ang ibinasba sa kaha ng posporo. Bawat kiskis ng palito sa mga liha nito ay maglalabas ito ng bagsik na liwanag na maaaring manong makagapi sa babala o kahit paman sa mga nilalang na hindi nakikita. Pagkatapos nilang magpasalamat sa babaylan ay binasbasan pa sila nito proteksyon sa mga alaga nitong aso. Tahak-tahak na nila ang daan pabalik sa kanila ngunit nauulinigan ni Tatay Miro ang mga pumapagaspas sa himpapawid. Inalerto niya ang kasamahan upang maging handa sa nakasunod na nilalang sa itaas. Hanggang sa may naaninag silang mga aninong nagkukumpulan sa madilim na bahagi ng kagubatan na hindi tatamaan ng sinag ng buwan. Papalapit ito sa kanila kaya agad na binunot ang itak. Nagimbal na nga raw sila ng mga oras na yon sapagkat ang mga nilalang na yon ay aswang. Papatay nila tayo, Tatay Miro. Takot na wika ng isa niyang kasamahan habang nakaamba sa papalapit na mga aswang. Kitang-kita ng mga mata nila ang mababagsik na anyo nito. Pero malakas na nagsalita si Tatay Miro at tinanong ang mga aswang kung makakaintindi man. Anong kailangan ninyo sa amin? Wala kaming atraso sa inyo para harangin at nais lang namin ang tahimik na paglalakbay. Ngunit nang magsalita ang isa sa mga aswang ay nalaman nila ang pakay. Yon ay ang posporo. Ibigay raw sa kanila ang dapat na sa kanila ibinigay ng babaylan. Ngunit nagmatiga si Tatay Miro dahil kung magandang intensyon nila ay ibinigay na dapat sa kanila yon.
Nang oras na yon ay nakipagbuno raw sila sa mga aswang. Ginamit ni Tatay Miro ang posporong mga agimat na binasbasan ng babaylan. Pagkakuha ay kumuha siya ng 4 na palito at mabilis na ikiniskis sa nagliliwanag nitong liha. Pagkasindi nga ng mga palito ay naglabas ito ng mga nakakasilaw na liwanag at halos masunog ang mga balat ng aswang. Eksaktong nasa harapan nila ang mga aswang dahil nauna itong sumugod. Segundo lang ang pagitan ng pagtaga sa mga ulo ng aswang at agad na bumalik sa anyong tao ang mga ito pero wala ng buhay. Nalagpasan nila ang mga aswang subalit ang kasamahan ni Tatay Miro ay nangihina na dahil sa mga matutulis na kamay na bumaon sa dibdib nito habang nakikipagbuno sila sa mga aswang. Papasikat na ang araw na mga oras na yon hanggang sa nawala na nga ng hininga ang kasamahan nila. Napagtanto na lamang ni Tatay Miro na kahit may agimat na magpoprotekta laban sa mga ito, ay kinakailangan pa rin ng dobling pag-iingat dahil ang agimat ay nakabase lamang sa tiyempo ng paggamit nito. Nakauwi ng matiwasay si Tatay Miro na dala-dala ang bangkay ng kasamahan. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa daan pero kahit paano ay natutuwa ang mga kabaryo niya dahil sa magandang idinulot ng pagpunta nila sa lupain ng babaylan. Ang mga sumunod na pagpapakita ng kabaong ay hindi na agad ito umubra dahil yon sa agimat ng posporo. Papadudot yon ang madalas ikwento niya sa amin noon at tandang-tanda ko pa ang bawat detalye hanggang sa ngayon. Siya nga pala, kung tatanungin ninyo bakit kami naging second family ay nasaan na ang unang pamilya ni Tatay Miro. Namatay kasi ang naunang pamilya ng aking ama dahil sa isang trahedya sa dagat. Nasangkot kasi sila noon sa isang aksidente sa dagat at naubos ang buong pamilya niya. Kaya nagpamilya siya ulit para maibsan ang sakit na nararamdaman niya dulot ng trahedyang yon. Samantala'y dumating ang araw na kinakailangan ni Tatay Miro na bumalik ng Masbate dahil paubos na ang kanyang agimat at kailangan na niya ulit kumuha ng panibago sa babaylang kaibigan niya. Pero bago umalis ang aking ama ay binilinan niya si Mama at kaming mga anak niya na huwag kaming lalabas ng bahay pagsapit ng alas 6 ng gabi at huwag daw kaming magtitiwala sa mga estranghero. Kinabahan pa nga ako nang sabihin ni Tatay Miro na siguradong sasamantalahin ng mga kaaway niya na wala siya para guluhin at pagtangkaan nito ang mga buhay namin. Naghigpit sa amin si Mama at sinunod namin siya dahil na rin sa takot. At tuwing gabi, Papadudot, ay nakakaranas kami ng mga kababalaghan. Mga umakyat sa bubong namin, mga naririnig naming pagaspas ng malaking ibon, mga pagkatok sa pinto at mga bintana namin mula sa labas. Lahat ng yon ay nararanasan namin kapag sumasapit ang alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pero palagi lamang sinasabi ni Mama sa aming magkakapatid na huwag daw namin yung pansinin. Pero kapansin-pansin ang pagkataranta ni Mama. Napansin ko din yung mga unusual na nilalagay at sinasabit niya sa mga pinto at bintana ng bahay namin. Katulad na lamang ng mga bawang at asin, nagtatago din siya ng mga itak sa ilalim ng kama namin at bilang panganay ako ang madalas na bilinan ni Mama na kapag may nakapasok sa bahay namin ay huwag daw akong magdadalawang isip na hampasin ito ng buntot pagi na nakalagay sa likod ng pinto ng kwarto namin at hagisan ng asin ang sinumang pumasok na hindi namin kilala. At kung may marinig man kami na boses mula sa labas at tinatawag ang pangalan namin, huwag daw namin kakausapin o titignan sa mata dahil hindi raw mga tao yon. Isinaulo ko naman ang lahat ng bilin ni Mama sa akin. Pero isang gabi isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Tulog ang lahat maliban sa akin na nagising sa aking pagkakatulog matapos akong makarinig ng kaluskos mula sa labas.
Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko nang makita kong nakatayo sa labas ng bintana ang isang babaeng matanda. Nakasuot ng itim na bestida. Iha, kagagaling ko lang sa malayo, baka pwedeng makahingi ng tubig na maiinom. Kanina pa ako nauuhaw at pagod na ako sa mahabang biyahe, sabi nito sa akin. Ang mali ko, Papa Dudut, ay nagkatinginan kami ng matandang babae. Nakalimutan ko yung bilin ni na Mama at Tatay Miro na huwag titignan sa mata ang estranghero. Dahil sa nagkatinginan kami ng matandang babae ay para akong nawala sa sarili. Yes, may isip ako pero nawala agad sa isipan ko yung mga binilin sa akin. Plus agad-agad ako nagtiwala sa matandang babaeng estranghero habang hindi nag-iisip na napaka-unusual na magkaroon ng estranghero sa bakuran namin lalo pat may mga bakod kami. Sige po at ikukuha ko kayo ng maiinom na tubig. Doon ko po dadalhin sa main door, sabi ko sa matanda. Pagkatapos noon ay nagmamadali pa akong kumuha ng isang basong malamig na tubig. At nang okay na ay agad kong binuksan ang pinto kung saan ay nakita ko nakatayo na sa tapat nito ang matandang babae. Ito na po yung tubig ninyo, ang sabi ko sa kanya. Uminom naman ang matanda at pagkatapos ay binalik sa akin ang baso. Iha, salamat pero pwede bang makagamit ng banyo kasi naiihi na ako. Opo, halika at pasok po kayo, sabi ko sa matanda. Yun, Papa Dudut, ang malaking pagkakamali ko dahil pagpasok niya sa bahay, agad na nagbago ang kanyang itsura. Unang lumabas ay ang mga pangil niya tapos kitang-kita kong humaba ang mga kuko niya. At yung mga mata niya ay biglang namula na parang mata ng demonyo. Hindi na siya nagsalita pa at sa halip ay bigla na siyang umatake sa akin. Sigaw ako ng sigaw noon, Papa Dudut, at tumingin ng tulong kay Mama. Buti na lamang at nagising si Mama. At nilusob niya ang umataking halimaw gamit ang hawak niyang itak. Bigla ko namang naalala ang buntot pagi na nakasabit sa likod ng pinto namin at nagmamadaling kinuha ito. Lumayas ka dito, hindi ka nararapat sa bahay na ito, layas! Galit na sigaw ng mama ko habang iniitak niya ang halimaw. Pero hindi nagpatinag ang halimaw, Papa Dudut. At sa halip ay umatake din ito kay Mama. Dahil dito ay napilitan akong gamitin ang buntot pagi para hatawin ang halimaw. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kayo nauubos. Kakainin ko kayo, sabi ng matandang babae na naging halimaw. Lumayas ka dito, aswang, layas, wika ni Mama. Halatang hindi siya nagpapasindak sa aswang na kaharap niya. Hanggang sa mula sa madilim na labas ng bahay, isang figura ang nakita kong pumasok ng bahay at nagsindi ito ng posporo. Kung hindi itak ang magpapaalis sa iyo, siguradong itong posporong ito ang tatapos sa iyo, wika ng figurang pumasok sa loob ng bahay namin. Hanggang sa luminaw na ang imahe at napagtanto kong si Tatay Miro pala ito. Nang sindihan naman ni Tatay Miro ang hawak niyang posporo, lumiwanag ang buong bahay namin, as in maliwanag na maliwanag. Kitang-kita ko kung paanong sumigaw ang aswang habang tila nasusunog ang kanyang balat sa liwanag. Hindi! Hindi! Narinig kong sigaw ng aswang. Yun ang huli niyang binanggit hanggang sa nilamon na siya ng tuluyan ng liwanag. Nang mawala ang liwanag mula sa posporo, wala nang aswang at tanging abo na lamang ang nakita namin sa may sahig. Naiyak naman ako at niyakap si Tatay Miro. Niyakap naman kami pabalik ng aming haligi ng tahanan. Sa kabilang banda, inamin ko sa kanila na kasalanan ko kaya muntik ng manganib ang buhay namin. Pero hindi nagalit sa akin ang mga magulang ko. Pero sana raw ay nagtanda na ako sa nangyari at palagi kong isaulo ang mga bilin nila sa akin. Nangako naman ako na hindi na yon mauulit pa. At yun nga, Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. First time kong makakita ng totoong aswang at tumagal ang trauma ko ng ilang buwan bago ako unting-unting nakamove on. At simula noon ay hindi na ako nagkamali pa. Hindi na talaga ako nagtitiwala sa mga estranghero.
Sa kabilang banda ng magdi-18 na ako ay tinuruan na ako ni Tatay Miro ng self-defense. Kahit na babae ako ay madali akong natuto sa arnis at paggamit ng sandata. Sinama na rin niya ako sa masbate sa tuwing kukuha kami ng agimat naming posporo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal pa rin naman ang mga buhay namin. Ganon pa rin si Papa, tahimik at madalas nag-iisa sa kanyang kwarto sa labas. Habang ako naman ay sinasanay ko naman ang aking sarili sa self-defense para kapag dumating ang panahon na kinailangan kong ipagtanggol ang aking pamilya laban sa mga masasamang nilalang o elemento ay magagawa ko silang ipagtanggol. At yun nga, Papa Dudut, dito na nagtatapos ang aking kwento. Bahala na kayo kung gusto ninyo kung paniwalaan o hindi, basta ang mahalaga lang sa akin ay naikwento ko ang aking totoong karanasan. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Chris. Maraming salamat, Chris, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Bahagi na ng kultura at kalinangang Pilipino ang paniniwala sa kakayahan at galing na taglay ng mga agimat at anting-anting. Bagamat ito'y hindi orihinal na nagmula sa atin, ito'y inadapt na natin sa ating kultura at nagawang Pinoy na Pinoy. Maraming kakatwa o kakaibang paraan ang pagkuha ng agimat at anting-anting. Palasak dito ang kwento ng isang matandang ermitanyo na kailangan mong tulungan upang ikaw ay pagkalooban ng anting-anting o agimat. Sa ibang bersyon, ito ay nakukuha mula sa kalikasan tulad ng pagkuha ng puso ng saging habang ikaw ay nakanganga. Meron ding kwento ng pakikipagtunggali sa mga maligno o engkanto gaya ng kapre, tikbalang at duwende para makuha mo ang ninanais mong anting-anting at agimat. Magkaibang bisa at anting-anting sa agimat. Sa Ingles, ang anting-anting ay tinatawag na amulet. Ito ang karaniwang nasa anyong medalyon o kaya ay panyo. Ito ay nagbibigay proteksyon sa nagmamay-ari nito. Samantalang ang agimat naman o talisman sa Ingles ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa sinumang humahawak nito. Ito ay nasa iba't ibang hugis at anyo. Gayunman sa pangkaraniwang Kristiyano, ang mga agimat at anting-anting ay isang panlilinlang mula sa demonyo. Mahigpit itong tinututulan ng simbahan dahil sa taglay nitong kapangyarihan na maaaring makadungis ng iyong pagkatao at espiritu. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa mga anting-anting o agimat, pero huwag ninyong idepende ang buhay ninyo sa mga ito. Dahil ang tunay na proteksyon wala sa mga ito kundi nasa pag-ibig at paniniwala natin sa Diyos at pagiging mabuting tao. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.